Welcome back, a recap. Isa namang time loop movie na military-style mission ang ating susuriin na nanalo bilang Best Original Screenplay noong 2012 Bradbury Award. Maraming salamat sa request, Sir Maxano 72. Nagsimula ang pelikula kay Captain Colter Stevens na biglang nagising sa loob ng isang tren patungong Chicago, litong-lito at naguguluhan. Hindi niya kilala ang mga nasa paligid niya. Nakaupo sa harap niya si Christina Warren, isang magiliw at mabait na pasahero na tila kilala siya ngunit wala siyang ideya kung sino ang babae. Natawa lang si Christina habang tinatawag siya sa pangalang Sean. Mas lalo pang gumulo ang isip ni Colter nang makita niya ang kanyang refleksyon na hindi kanya kundi sa isang lalaking nagngangalang Sean Fentress, isang guro. Hindi maintindihan ni Colter ang mga nangyayari na ipinag-alala ni Christina. Habang sinusubukan niyang intindihin ang sitwasyon, biglang sumabog ang tren dahilan upang mamatay ang lahat ng nasa loob nito. Biglang nagising si Colter sa isang madilim at makitid na kapsula, nakatali sa isang upuan at may monitor sa harapan niya. Dito nakilala niya si Captain Colleen Goodwin, isang seryoso ngunit mahinahong opisyal ng militar. Ipinaliwanag ni Goodwin na siya ay nasa Beleaguered Castle at bahagi siya ng isang mahalagang misyon. Ang tanging naalala ni Colter ay pinalilipad niya ang helicopter para sa isang misyon nang magising siya sa loob ng isang tren. Sinikap ni Colleen na ibalik ang memorya ni Colter. Nang magtagumpay ay tinanong ni Colleen kung sino ang nagpasabog ng tren, pero ang tanging alam niya lamang ay tinawag siyang Sean ng isang babae. Inutusan siyang hanapin ang bomber na responsable sa pagsabog ng tren, ngunit nais ni Colter na malaman ang kanyang kinaroroonan at kalagayan ng kanyang mga tauhan. Sa kabila ng mga tanong ni Colter, iginiit ni Goodwin na muli siyang ipadala sa parehong senaryo ng tren na magtatagal lamang ng 8 minuto. Muling bumalik si Colter sa tren at sa eksena. Nagsisimula ito sa pagbati ni Christina at ang mga pangkaraniwang pangyayari sa tren, tulad ng pagbuhos ng kape, tawag sa telepono ng ibang pasahero, at ang pagbalik ng naiwang wallet ng isang lalaki. Sa pagkakataong iyon ay isinet up niya ang kanyang relo. Napansin niya ang paulit-ulit na mga kaganapan na nagbigay daan upang pag-aralan niya ang paligid at kausapin ang mga pasahero. Sa simula, hindi makapag-focus si Colter dahil sa kalituhan, ngunit kalaunan, ginamit niya ang kanyang pagsasanay bilang sundalo upang maimbestigahan ang bawat galawan at ang pagsabog na nangyari. Sinikap niyang hanapin ang bomba hanggang sa matagpuan niya iyon. Sinubukan niyang mag-report kay Captain Colleen Goodwin sa pag-asang naririnig siya nito. Nang wala siyang natanggap na sagot ay nagdesisyon na iwanan na lamang ang bomba. Saka nagpanggap na bahagi ng security at inutusan ang mga tao na patayin ang kanilang mga kagamitang elektroniko. Hindi siya pinakinggan ng mga ito kung kaya't napilitan itong gumamit ng dahas. Galit siyang sinita ni Christina at habang nagtatalo ay sumabog muli ang bomba. Muli siyang nagkamalay sa Beleaguered Castle at inireport na nakita niya na ang bomba. Nais din ni Colter na kausapin ang nakitang lalaki sa monitor, ngunit tumanggi si Colleen hanggat di natatapos ang kanyang misyon. Ipinilit niya na ang misyon niya ay sa Afghanistan, ngunit nabigla siya nang malaman na 2 buwan na siyang nasa kamay ni Colleen. Nakipagmatigasan si Colter kay Colleen upang maintindihan ang mga nangyayari. Ipinaliwanag ni Colleen na nung umaga lamang ng araw na yon ay sumabog ang isang tren at nasawi ang lahat ng pasahero at ito ay una lamang sa marami pang serye ng pag-atake na kailangang maiwasan sa pamamagitan ng paghuli sa bomber ng tren. Sinabi ni Colter ang kinaroroonan ng cellphone detonated bomb. Ang sumunod na task ay hanapin sa 52 tawag na na-intercept bago ang pagsabog kung sino dito ang bomber. Bago pa muling makapagtanong ay naibalik ulit siya sa loob ng tren. Sa pagkakataong iyon ay iniba ni Colter ang kanyang diskarte. Inobserbahan niya ang mga pasahero na inakala ni Christina na nakikipaglaro lamang ang lalaki sa kanya. Pinaghinala nito ang isang negosyante at hinalikan si Christina upang makumbinsi na bumaba ng tren. Kahit hindi iyon ang kanilang patutunguhan sa pag-asang may liligtas ang babae sa pagsabog, iniwan niya si Christina at sinundan ng negosyante hanggang sa magkaroon ng pagkakataon na kumprontahin ito at hilingin na makita ang cellphone. Nang tumanggi ay muling gumamit ng dahas si Colter upang maagaw ang briefcase, ngunit sa di kalayuan ay maririnig ang malakas na pagsabog ng tren na kanilang sinakyan. Muling pinilit ni Colter na makuha ang cellphone ng lalaki, ngunit nanlaban ito, dahilan upang masagasaan siya ng rumaragasang tren. Nang makabalik sa capsule ay nakaramdam ng kakaibang lamig si Colter. Bukod dito ay katakatakang hindi nila makontak ni Colleen ang isa't isa. Nagmalfunction ang kapsulang kinalalagyan ni Colter. Sina Colleen naman ay gumawa ng paraan upang muling kumonekta kay Colter habang pinipilit ni Colter na makalabas. Sa kabila ng nagyayelong lamig ay napagana ni Colter ang kapsula. Kumonekta ito sa lalaking nakita sa monitor na si Dr. Rutledge. Inireport niya na hindi niya nakita ang bomber pero nailigtas niya ang isang babae. Ipinaliwanag ng doktor na nailigtas lamang ang babae sa source code, ngunit hindi iyon ang tunay na pangyayari. Dito naganap na ipinaliwanag kung ano ang source code. Ibinahagi ni Dr. Rutledge ang lumikha ng source code na ang programa ay hindi isang time travel device kundi isang time reassignment.
Ginagamit nito ang huling 8 minuto ng memorya ng isang namatay upang muling likhain ang mga kaganapan sa tulong ng quantum mechanics. Ipinaliwanag na ang utak ng tao ay may mga circuits na nananatiling gumagana pagkatapos ng kamatayan na naglalaman ng isang panandaliang alaala na tumatagal ng humigit kumulang 8 minuto. Ito ang nagbibigay daan sa source code upang mapakinabangan ang huling memoryang ito. Sa programang ito, ang kamalayan ni Coulter ay napupunta sa katawan ni Sean Fentress upang maobserbahan ang mga nangyari bago ang pagsabog. Mapag-aalaman na baliwala ang pagsagip sa sinuman dahil ang mga pasaherong ito ay ganap na nasawi sa trahedya. Ang pagpigil sa pangalawang atake ang dahilan ng kanyang misyon. Ang susunod na pag-atake ay sa downtown Chicago kung saan marami na ang lumilisan na maaring masawi sa pangalawang pagsabog. Umiiksi na ang kanilang oras at kinakailangang mapigilan ng bomber. Ibinilin ni Colleen ang kinaroroonan ng isang barel na maaring gamitin ni Coulter kung kinakailangan. Pagkabalik sa tren ay agad niyang tinungo iyon ayon sa bilin ni Colleen, ngunit di siya nagtagumpay. Sa pagkakataong iyon ay hiniram niya ang cellphone ni Christina pero hindi iyon ibinigay ng babae. Nais ni Coulter na tawagan ang kanyang ama upang humingi ng paumanhin na para bang malapit na ang kanyang kamatayan, matapos ay ang ganap na pagsabog ng tren. Muling nagharap sila ni Colleen at sarkastikong binati ang plano nito tungkol sa barel. Hindi rin pinaunlakan ni Colleen na makausap ni Coulter ang kanyang ama. Nang tanungin ng lalaki si Colleen kung naranasan niya na ang misyong ito ay napansin niya ang logo patch sa uniforme ng kapitan. Hindi pa siya angkop na kandidato sa ganitong misyon, ang sagot ng babae. Kunwaring nakikipagdialogo si Coulter habang iniisip ang ibig sabihin ng COCN sa patch. Saka siya muling binigyan ng brief tungkol sa posibleng bomber bago ibinalik sa tren. Habang inaalala ang ibig sabihin ng nasa patch, humingi siya ng tulong kay Christina na hanapin sa internet ang kunwaring kaibigan na si Captain Coulter Stevens na aniya ay matagal nang nawawala. Sumang-ayon ang babae at noon niya napansin ang isang lalaki, kaya't sinimulan niya muli ang pag-imbestiga na nauwi sa argumento. Nang kumprontahin naman nito ang isang babae sa upper deck, nagkataong alam nito ang ibig sabihin ng letter N sa patch na walang iba kundi Nellis, na isang Air Force base sa Nevada. Ipinahiram ng babae ang kanyang telepono dala ng takot at agad na tinawagan ng Nellis at hinanap si Dr. Rutledge. Habang naghihintay ay dumating si Christina at malungkot na ibinalita na patay na ang pinapahanap niyang kaibigan 2 buwan na ang nakakaraan. Hindi makapaniwala si Coulter sa narinig ngunit nang tanungin ng babae kung ang pangalan ng ama ng kaibigan ay Donald, parang gumuho ang kanyang mundo nang madiskubre na siya ay patay na. Nagbalik sa kanyang alaala ang ilang pangyayari bago tuluyang magkamalay muli sa harap ni Captain Colleen Goodwin. Habang paulit-ulit ang kanyang pagbalik sa kapsula, tuluyan ng humiling si Coulter ng paliwanag. Pilit na umiiwas si Colleen, ngunit sa huli ay umamin din kay Coulter. 2 months ago, si Coulter ay idineklarang patay matapos pasabugin ang sinasakyan na helicopter sa isang misyon sa Afghanistan. Pero pinanatili nilang buhay ang kanyang utak gamit ang artificial na paraan upang magamit sa source code program. Nalaman ni Coulter na ang kanyang katawan at ang kapsulang kinalalagyan ay manifestasyon lang ng kanyang utak at ikinagalit niya ng sabing classified ang kanyang tunay na kinalalagyan. Hinarap siya ni Dr. Rutledge at ipinaalala ang pangalawang pag-atake. Sagot naman ni Coulter na tinawagan niya si Dr. Rutledge mula sa tren ngunit ayon sa doktor, hindi niyon mababago ang realidad. Sinabi ni Coulter na mas nanaisin niya pang tuluyang mamatay kaysa magpatuloy. Nagmalaki naman ang doktor na maraming tulad ni Coulter ang pwedeng ipalit sa kanya at tuluyan ng patayin ang kanyang utak. Nagkaroon sila ng deal na ibibigay ni Dr. Rutledge ang kanyang kahilingan sa oras na makita ni Coulter ang bomber. Lumalabas na instrumento lamang si Coulter at wari ay di nagugustuhan ni Colleen ang manipulasyon na ginagawa ni Dr. Rutledge kahit na para iyon sa kaligtasan ng nakararami. Sa bawat pagtatapos ng loop at pagbalik sa kapsula ay nagbibigay ulat si Coulter. Sa realidad ay patay na si Coulter at ang mga pasahero ng tren. Kaya naman wala nang pagpapahalaga ang doktor sa mga ito at sa gagawin ni Coulter para matagpuan ang bomber kahit papatayin ni Coulter ang bawat isang pasahero, bagay na hindi na nagugustuhan ni Colleen. Pagod na si Coulter pero wala pa ring resulta ang misyon. Patuloy siyang minamanipula ni Dr. Rutledge at ipinarinig pa ang tinig ng ama. Ngunit ang boses na yon ng ama na nagpapahiwatig ng di nila pagkakasunduan ang muling nagbigay lakas sa kanya upang ipagpatuloy at tapusin ang kanyang misyon. Kinuha ni Coulter ang baril at tagumpay na naihiwalay ang cellphone na nakakonekta sa bomba. Mabilis na hinanap ang call history at tinawagan ang numerong nakarehistro. Muli siyang nagmasid at nag-imbestiga sa mga potensyal na terorista hanggang sa matagpuan niya ang pagtunog ng telepono sa kabilang linya. Mabilis na sinundan ni Coulter ang lalaki. Napagtanto niyang si Derek Frost, isang tahimik at tila inosenteng pasahero ang potensyal na bomber. Tumalon mula sa tren si Coulter upang habulin si Derek na patungo naman sa isang puting van. Kinompronta ito ni Coulter ngunit itinanggi ang kanyang ibinibintang. Sa oras na yon ay sigurado na si Coulter na ito ang bomber dahil sadyang iniwan nito ang wallet upang palabasin na namatay rin ito sa pagsabog. Bagamat nagtataka si Derek kung paanong nalaman niyon ni Coulter ay binuksan nito ang van
at tumambad ang sangkatutak ng mga pampasabog na gagamitin sa malaking pag-atake sa Chicago. Nagmamalaki pa ito ng ipakita ang bomba kay Coulter ngunit biglang sumulpot ang sumunod na si Christina, dahilan upang makaporma si Derek at mabaril si Coulter. Hindi rin nakaligtas si Christina, dito malalaman ang motibo ng bomber. Para sa kanya, ang kasalukuyang mundo ay isa ng impyerno at kinakailangan na ng pagbabago. Ngunit para makamit ang pagbabago ay kailangan niya muna itong sirain. Ipinangako ni Coulter kay Christina na aayusin niya ang lahat bago tuluyang sumabog ang tren. Ibinahagi ni Coulter ang impormasyong ito kay Goodwin na agad namang ipinasa sa mga autoridad. Nagpasalamat sina Goodwin at Dr. Rutledge at ipinaalala ni Coulter ang kanilang deal. Nais pa rin mamatay ng tuluyan ni Coulter ngunit hiniling na ibalik siya sa loop upang maisalba ang mga pasahero sa tren. Bagamat hindi na iyon ang realidad ayon sa doktor, ay hiniling ni Coulter na pagbigyan siya at hayaan siyang subukan ang bagay na iyon. Dahil sa impormasyon ni Coulter ay nahuli si Frost bago niya maisakatuparan ang kanyang madilim na plano. Tagumpay ang source code program na magiging sandata laban sa mga terorista. Napagtanto naman ni Coulter na hindi siya pagbibigyan ng doktor sa kanyang kahilingan. Kaya't kinumbinsi nito si Colleen na tulungan siyang isalba ang mga pasahero, lalo na si Christina na napamahal na sa kanya. Ipinaliwanag naman ng kapitan na ang programang iyon ay ginawa hindi para baguhin ang nakaraan kundi ang hinaharap. Naniniwala si Coulter na may pangalawang detonator ang bomba sa tren dahil tagumpay niyang naihiwalay ang unang detonator. Muling nagpaliwanag si Colleen pero nagpumilit si Coulter at muling nakiusap na ibalik siya sa loop at saka tuluyang patayin. Noon ipinakita na hindi literal na naririnig nila si Coulter kundi na isasalin lamang sa text ang sinasabi ng utak nito. Ipinakita rin ang kinalalagyan ng life support ni Coulter. Sa kabila ng pag-aalinlangan, dala ng awa ay pinagbigyan ni Colleen si Coulter at binalaan ng lalaki na sa pagtatapos ng source code na iyon ay papatayin ni Colleen ang kanyang life support at di na siya makakabalik pa sa katuluyang binate at pinasalamatan ni Colleen si Coulter. Sa kanyang huling pagbabalik, nagdesisyon si Coulter na baguhin ang takbo ng mga pangyayari. Ipinadama nila ni Christina ang mga nararamdaman sa bawat isa. At sa tulong ng mga naipon niyang kaalaman, natanggal ni Coulter ang dalawang detonator. Samantala ay iniutos naman ni Dr. Rutledge na burahin ang memorya ni Coulter upang magamit muli sa susunod na misyon. Bagamat nag-aatubili ay sumang-ayon na lang si Colleen. Tuluyan naman na na-neutralize ni Coulter si Frost at napigilan ang pagsabog. Saka nagpadala ng email kay Goodwin sa alternatibong realidad at tumawag sa kanyang ama ngunit nagpakilalang si Sean Fentress na kasamahan sa military. Habang humihingi ito ng pasensya at ipinararamdam ang pagmamahal sa ama sa pamamagitan ni Sean, sa orihinal na timeline ay labis na awa ang naramdaman ni Colleen para kay Coulter. Sa huling minuto ng loop, tinamasa niya ang simpleng mga bagay tulad ng pagtawa kasama si Christina at pagmamasid sa mundo. Ang pelikula ay nagtatapos sa dalawang magkahalong resolution. Una, sa original na timeline, ang life support ni Coulter ay tinapos alinsunod sa kanyang hiling na magkaroon ng kapayapaan. Si Colleen, na nag-isip tungkol sa mga moral na implikasyon ng source code program, ay masaya sa kanyang desisyon kahit na alam niyang mahaharap siya sa asunto. Ikalawa, sa bagong timeline, sa bagong realidad na nilikha ni Coulter, naisalba niya ang tren at nagpatuloy sa buhay bilang si Sean Fentress. Kasama si Christina, nagsimula si Coulter ng bagong kabanata sa kanyang buhay. Nagtapos ang pelikula sa pagdating ng email ni Coulter kay Colleen sa bagong realidad na nagmumungkahi ng mga questions sa ethical na implikasyon ng source code program at nagpapahiwatig na ang kanyang mga aksyon ay may malalim na epekto. Ipinaliwanag ni Coulter kay Colleen na ang source code ay may kakayanan hindi lamang upang maibalik ang huling 8 minuto ng memorya ng isang tao, kundi higit ang kakayanan nito na lumikha ng panibagong mundo. Ang source code ay isang matalino at nakakaenganyong sci-fi thriller na mahusay na pinagsama ang kapana-panabik na kwento at malalim na tema. Sa direksyon ni Duncan Jones, umiikot ang pelikula sa kakaibang konsepto ng time loop. Nagbigay si Jake Gyllenhaal ng makapangyarihang pagganap, suportado ng kaakit-akit na si Michelle Monaghan at ang may autoridad ngunit maunawaing si Vera Farmiga. Matalas ang direksyon, mabilis ang daloy ng kwento at balanseng pinagsama ang aksyon at emosyon. Tinalakay din ng pelikula ang mas malalim na tema tulad ng ethical na implikasyon ng makabagong teknolohiya na nag-iiwan ng maraming bagay na pag-iisipan ng mga manonood. Nananatili itong isang kapanapanabik at mapanlikhang karanasan. Until next time, ka-recap!